Okay mga kariyal, may bago na naman tayong gagawin. Sharp ang tatak, despan. Yan. Mukhang napakaliit ang motor ng sharp na ito. Ang sabi ng may-ari, ito daw ay matagal umandar. Mga 10 minutes daw bago umandar. Pero, tingnan natin. Ang gawin natin, testerin muna natin ulit yan. Kung may resistance yung kanyang windings. So, ganito yan. First step, dapat mayroon tayong resistance na makuha. Pagka may resistance na nakuha, buo ang motor, ang windings. Ayan. Yung camera itutok natin kasi medyo malabo against the light. Ayan. So, napakalabo. So, ito yung tester. Times 10 tayo, times 10. Ayan, okay, gumagana siya. Idikit natin sa line 1, line 2 yung ating probe. Kahit magkabaliktaran, pwede yan. Okay lang yan. Walang polarity yan. So, ngayon mapapansin nyo, ayan, despan po yan. Yun yung switch natin. Switch 0 o off. Tapos, tingnan nyo yung ating tester kung papalo sa 1. Ito yung 1. Yun, pumalo. Mahina lang ngayon. Tapos, sa number 2, yun, pumalo. Umusog lang ng konti pa ganun kasi magkakadikit yung reading yung tatlo na yan. Tatlong switch na yan. 1, 2, 3. Yan. Okay, ibig sabihin may resistance po. Ayan o. Good po yung windings natin buo. Ibig sabihin buo ang motor. Bakit kaya matagal umandar to? Sabi ng may-ari. Gawin natin, ay sasaksak natin ulit yan kung i-confirm natin kung matagal nang umandar. Maraming salamat po muna sa pagbisita sa aking munting channel. Kung nagustuhan nyo, paki-like na lang po. Paki-subscribe kung bago lang kayo at hit na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Ang channel na ito ay tungkol sa mga bagay-bagay na aking ginagawa. Okay, na-check na po natin, ay saksak na po natin. Sa number 1 at number 2, ayaw pong gumana, naugong lang. Sa number 3 po, naikot lang ng mahina. Yun po ang sakit nito. Kaya buksan na natin ito. Mapapansin nyo, gagawin natin dyan. Medyo matigas yung ilis pag iniikot matigas. So titingnan natin yan kung yan ay maluwag. Ayan mga kariyal, maluwag. Shafting bushing nga to. Ganyan, pag inalog mo ganyan, dapat matigas siya. Okay lang yung pag ganun, yung papasok. Pag maluwag papasok at palabas, okay lang yung. Pero pagka ganyan, pag ganito, maluwag, ibig sabihin, sira na yan. Ganun lang yung simple, ang bushing at shafting pag sira. Okay, buksan pa rin natin to. Yan mga kariyan, napakaliit ng motor. Sharp po ito. Sharp ang brand niya. Maliit ang motor. Yan. Buksan na natin. Ito unang tanggalin. Ibalik lang. Ang tornilyo. Tanggalin din natin to. Yung pinakang motor. May butas yan dito. Sungkitin lang kasi may tabon yan. Yan o.
Tapos may tornilyo dyan para mahubad natin to. Yan o, tanggal. Okay, higpitan na para hindi malaglag. Okay, balik. Yan, okay. 4 na tornilyo, tanggalin. Gumamit nito kasi tornilyo ito may wheel nut. Ibabalik lang natin yung mga nut para hindi siya magkaiwalay. Tapos yan, itabi. Medyo matigas to. Sungkitin lang ng flat screwdriver. Ayan. Tapos, dahil okay naman yung windings niya, checkin pa rin natin yung pinakang tali niya. Kung mayroon siyang malambot na tali, pero ito ay parang sinulid, matibay ito, matigas to. Okay yan. Kung cable tie yan, papalitan sana natin. Kaso hindi cable tie yan nilagay. Talagang nakatahi. Matibay ang tahi. Kaya hindi na natin papakailaman yan. Good yan. Kasi wala dyan ang sira. Yan. So ang sira, nandito. Sa shafting. Titingnan natin dito. Makikita nyo yan, maitim yan. Maitim. Shafting. Pero, makinis naman. Ibig sabihin, good pa yung bandang likod. Yung bandang likod. Ito yung bandang harap. Yung bandang harap medyo matigas. Ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung pin para mahubad natin siya. Okay, tanggal na. Itabi. Hubarin natin. Check upin natin. So, yan o. Napakaitim na. Nandyan ang problema. Ayan. Nandyan ang problema. Maitim na siya. Pag kinutkot ng kuko, titingnan nyo, kukutkutin ng kuko. Okay pa naman. Okay pa naman to. Kunting hasa lang to. Hasain lang to. Okay ka to. Maitim lang siya pero good pa siya. So malamang ang sira niyan ay bushing. Ang papalitan natin ay bushing. Yung shafting hindi na papalitan. Hahasain ko na lang. Ipapakita ko kung paano hasain mamaya. Ito ang papalitan natin. Kasi pag inalog natin yan dyan, subukan natin alugin. Pag ibababa ito, dapat may sapin para hindi magasgas. Yan. Tingnan natin kung maluwag. Maluwag na, maluwag. Papalitan natin yung bandang huli ng bushing. Maluwag. Ito namang nasa unahan. Ito nasa unahan. Tingnan natin kung maluwag. Maluwag na rin, maluwag. Dalawa yung papalitan natin, ito tsaka yun. Ito, hahasain na lang natin to. Tingnan natin kung parang okay pa to. Pag hinasa natin to, okay pa. Huwag na natin palitan. Pero kung talagang hindi na madali yung yung gas-gas na konti, wala itim lang, papalitan na rin natin to shafting. Pero okay naman. Tingnan natin. Ito muna tayo, magpalit tayo bushing dito. Ganito pong klase ang bushing ng shaft na Despan. Yan. Gagawin lang po natin. Nakita nyo po yung lock, tatlo po yan. 1, 2, 3. So, kitin lang po ng flat screwdriver. Ganyan. Yan. Yan.
Ganyan lang po. Bukahin lang po yan para mabunot natin doon sa ilalim. Ayan. Pagka nabunot na po ng ganyan, tanggalin lang po yan. Ayan, makikita niyo po yan. Ito yung pinakang flower niya. Flower. Pinakang lock doon sa bushing. Ito po yung bushing. Maluwag na po yan. Papalitan po natin yan ng bago. Ito po yung bago. Ayan. Ito po yung luma. Itatabi na po natin yan. Ayan. Tapos makikita niyo po ito. Yung foam niya, malutong na, madurog na. Wala na. Papalitan na rin po natin. Ayan. Ayan po, ilalagay po natin yan dyan. Yung bago. Tapos, dalagyan po natin yan ng foam na bago. Ayan po ang foam. Tapos, ayan po. Babalik lang po natin yung pinakang dating posisyon niya. Ayan, ganun lang po kadali. Pagpalit ng bushing. Tapos may ginawa po tayong DIY dyan. Itutulak po natin ito. Ang pantulak po yung DIY natin ginawa. Ito po yan. Yung dati nating ginawa. Yan. Tapos yan po, saktong-sakto po yan dyan. Yan. Gagawin po, para po yan ay maiipit. Itatao po natin ng ganyan. Yan, makikita nyo po yan. Ididiin lang po natin ng ganyan. Nakalitaw na po yung mga paa. Yung tatlo na lock. Gagawin po natin yan. Pupukpukin lang po natin ng shafting. Shafting ito po. Yan po. Bahagyan lang po ang pupukpuk. Para hindi ma-deform yung pinakang housing. Yan, ganun din po. Yan, makapansin nyo. Yan. Ganun lang po. Dali lang po yan. O, ipit na po yan. Tapos yung kabila, isa na lang po. Yan. Yan. Napakadali po. Dahil po sa DIY natin tools. Ayan, may vlog po ako nito. Panurin nyo po doon sa aking channel. I-search nyo lang po DIY tools. Pagpalit ng shafting at bushing, dalawa po yan. Ayan. Ibig sabihin, okay na po yan. Ayan o. Kanina maluwag. Tingnan natin yan. Ayan. Okay na siya. Diba? Mamaya hasain na lang natin to. Para hindi magastusan yung mayari. Okay, bushing lang papalitan natin. Marirecover pa natin kasi ito. Okay. Ngayon, tapos na po yung nasa gawing unahan. Yung kasunod po yung gawing hulihan. Ito po yung bandang hulihan. Yan. Medyo mahirap po yung nasa bandang hulihan kasi magtatanggal tayo nung pinakang ito, gearbox. Pero walang problema po yan. Madali lang po magtanggal niya. Basta pagka nagbabaklas po kayo ng mga parts ng electric fan, tandaan nyo lang po kung paano yung binaklas para alam ninyong ibalik. Kung kayo'y malimutin, madali lang ang solusyon. Picturean nyo muna bago nyo baklasin para pag magbabalik kayo, tingnan nyo sa picture nyo ginawa at siguradong ganun ang posisyon. Walang mag-iiba doon. Yan. Okay? Ayan po. Gagawin natin, ganun din po. Susungkitin lang po natin yan. Dalawang bushing po kabilaan, pinalitan natin. Ayan o, ganyan po. Ayan, durog na rin po yung ito po yung flower. Ingatan po yan, baka mawala. Ayan o, durog na naman po. Ito po yung bushing niya, papalitan natin po yan. Durog na naman. Ayan. Linisin lang po yan, linisin. Punasan kung may pampunas. Minsan brush. Yan. Tapos, ito po yung luma. Papalitan po natin ng bagong bushing. Ito po yung bago. Ito po yung luma. Ikabit na po natin yung bago at yung luma itabi. Kasi papakita dun sa may-ari. Ngayon, lagyan po rin natin yan ng foam. Bagong foam din. Yan. Tapos, ipatong na po natin yung flower. Parang ang lock niya. Tapos ngayon, ibalik na po natin to. Pag ayaw pumasok, medyo masikip po yun. Gumamit lang po tayo ng long nose. Ituwid lang po natin ng konti yan. Kasi medyo curve. Yan. Tandaan nyo po, ang pagbalik po nito, makikita nyo po yan. Hindi po pataob ha. Makatihaya po. Makatihaya ng ganyan. Dito po ang bushing sa ilalim. Ganyan, tandaan nyo po. Kasi pag ganun po, hindi po tama yun. Madidisalign po yan. Kailangan nakaganon po. Yan. Nakatihaya. Malalaman nyo po yan pag nag-actual kayo. Makikita nyo yan sa actual.
Yan. Makikita nyo, kawang. Mahirap yan kung wala kayong DIY tools. O, pagpupok po kayo dyan, kakawang-kawang yan. Kaya gawin natin, DIY tools na naman. Lagay lang po ng ganyan, itaob. Yan, makikita yan. Ganyan. Napakadali lang naman. Kasi nakalak yun dun sa loob. Ayan o, ganyan. Pukpukin lang ng shafting. Diba? Napakadali. Lock na kaagad yan. Ganun lang po kadali ang magpalit sa ganitong klaseng shafting at ang bushing. Ayan. 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 Dito po yan sa uling banda. Okay, matigas na po yan. Okay na po yan. Ngayon, okay na po ito. Ibabalik na po natin itong gearbox. Makikita niyo po yung butas na yan. Yan, yung butas na yan, yan po yung kinakabitan nitong wire. Nasa bandang ibabaw po. Ang tayo niya nasa ibabaw. Ibabaw. Kaya kung yan ang nasa ibabaw, dapat ito. Yung lagayan ng knob ng para sa oscillation knob, yung para mag-swing. Yung pinipindot sa ibabaw, ito po yun. Diyan po natin yan itatapat. Yan, ganyan. Para hindi mo kayo magkamali. Ayan. Tapos, itornilyo na po natin yan. Ganun lang po. Ayan. Kung kayo po nalilito dyan, pipicturean nyo po yung babaklasin nyo kung kayo ang gagawa para hindi kayo maligaw pagbalik. Ayan. Pero kung kabisado nyo na, ganito lang po ang proseso. Yan, okay na po yan. Tingnan nyo po, pag binabalik yan, ganyan, yung wire dito sa butas. Kaya po may butas dyan, nakaabang yun dyan. Kagayan po yan ng wire. Yan. Okay. Tapos ngayon, bago ibalik itong shafting, hahasain po muna natin. Yan. Paano maghahasa ng shafting? Tatanggalin po muna ito. Yan. Tandaan nyo, bandang uli, doon ilagay. Tapos itong bandang kanan, dito ilagay. Para pag binalik nyo, dyan, yan din ang kukunin nyo. Tandaan nyo lang. Yan. Ganyan. Tapos, pag naghahasa po ako, dito ko po yan ilalagay. Ilalagay ko po sa aking drill. Pantanggal din po ng tornilyo sa wasing yan. Tapos, meron po tayo na eto. Yan po ay 1,200 na liha. Yan po. Paikutin lang po. Ganyan. Kasain lang po nila yan. Bibilog po yan. Matatanggal yung pinakawaitin yan. May makaslok sa pushing. Pag natuyo ng langis, iitim kasi yan. Yan. Ayan, makinis na. Kabila naman. Ganito po ang isang drill. Ayan lang po. Hanggang sa kuminis siya, huwag naman masyadong matagal kasi maliliit na po yan. Masyadong luluwag na doon sa pinakang bushing. Kailangan ay sakto lang. Kung hindi na makakuha, talagang malalim na yan. Palis na po talaga ng shafting yan. Kaya ginagawa lang natin ang paraan para makamura yung nangyari. Ayan. Kahit may timpo yan, makinis yan. Okay na po. Okay na. Ganun lang po. Tapos yun, ibabalik na po natin ulit ito. Kasi yan po yung nakaposisyon kanina dyan. Tapos ito, ganyan. Natuyuan po ito, kaya ganun. Pag natuyuan, nagagasgas. Ayan. Tapos, sukatin lang po natin, lalangisan pa po natin yun. Sukatin muna natin. Kung sakto siya dyan. Kasi dapat sentro yan. Yung pinakang guhit na yan. Yung pinakang guhit na yan. Dapat sakto dun sa gilid na yun. Yun sa pinakang gilid. Sakto kasi yan dyan, oh. Yan, yan. Kita nyo? Sakto yan dyan. Pares po yung laki niyan. Kaya dapat dun yun pag pinasok. Ganyan. O, diba makinis na? Hindi siya masyadong maluwag.
Tapos ibabalik natin yung bandang unahan. Makikita nyo, tapatan nyo yung butas doon. Ito yung ibabaw. Yan, ganyan. Tapos huhugot-hugutin lang natin yan. Tingnan natin tamang ano lang, clearance lang, maliit lang. Pag hinila, medyo luwag siya pagpahila at saka patulak. Pero pag paganon, dapat matigas. Ayan po, wala na. Hindi na, kanina maluwag yan. Ngayon matigas na. Okay, ang gagawin natin dyan, okay na po yung clearance niya. Manipis lang po. Hindi masyadong maluwag. Sakto lang yan. Ang gagawin natin, lalangisan na natin. Langisan lang po yun para hindi magasgasan. Kasi pagka natuyuan, nagagasgasan. Masakit. Masakit din sa bulsa. Ayan, tamang basa lang po yan. Ayan, okay na po yan. Ganun din po dito. Lagyan lang po ng langis yan. Yung bandang unahan at bandang ulihan. Ayan, bago po yung mga pum yan, mag-absorb po ng langis. Siya kakapit ang langis doon. Mananatiling basa yung ating bushing dahil sa pum na bagong lagay. Kasi nandun yung langis. Natuyuan na kasi tuyo na rin yung, durog na yung pum niya. Kaya natuyuan ito. Kaya nagasgas at lumuwag. Yan. Ay ngayon, bago na yan, okay yan. Yan, ganyan lang po. Okay pa yung clearance niyan. Gagawin po natin, babalik na natin yung mga tornilyo niyan. Yan, balik lang natin ang tornilyo. Dito yung una. Yan. Hindi lang kayo dyan sa apat na lalagyan ng tornilyo niyan. Dyan yung una. At yung pangalawa, sa tapat, sa kabila. Huwag sa katabi. Kailangan sa katapat. Para sabay ang higpit. Dito po, dito natin ilagay. Sa katapat po doon, sa kabila. Dito. Huwag dito. Dito, ang tama yan. Bakit ganun ang proseso ko? Kasi para sabay ang higpit. Yan, ganyan po. Ngayon, isunod na natin magkatapat na nahuli. Ito, saka ito. Yan, ganyan. Yan. Ganyan lang po ang proseso, mga kariyan. Yan. Ito naman sa katapat sa kabila. Yan. Hindi sa katabi, sa katapat. Para sabay ang higpit. Tandaan niyo po yun. Technique po yun. Malalaman nyo yan pagka lagi tayong gumagawa ng ganito. O ngayon, i-double check natin, higpitan na natin ang lahat. Tapatan pa rin para mahigpitan ng diretso yan. Okay. Yan. Okay. Tapos tingnan natin. Yan. Para siya ay ma-reset. Yung iba dito pinapalo. Pero ang ginagawa ko dito ko pinapalo. 3 palo lang. 1, 2, 3. Okay na yun. Bali, 6. Tingnan mo, ganda na. Reset na po yan. Okay na yan. Tapos ibabalik na po natin yung pin. Dito sa pinakang ano niya. Hindi palo yung mabigat. Ito lang. Magaan lang. Para hindi masyadong alog. Okay. Ganyan lang po. Okay na po yan. Ibabalik na po natin yan doon sa kanyang dating posisyon. Ito po yung merong takip. Tanggalin lang po yan. Tapos yung hinigpit natin kanina dito na binalik, luwagan. Yan. Pumasok na. Hinigpitan na ulit. Yan. Okay na. Higpit na. Ibalik na yung takip. Ganyan po yung modelo ng shelf. Yan. Tapos ngayon, ibalik na po natin yung swing arm. Yan. Swing arm. Ibalik ang swing arm. Ito po yung swing arm. Ibabalik natin dito. Yan. Ganyan lang po ang proseso ng paggagawa ko ng electric fan. Yan, okay na po yan. Tapos ito, mapapansin nyo, meron ditong
lock. May pinakang ano yan. Ito, ibalik natin dito. Kasi dito yung nakakabit kanina. Sa mga ganyang posisyon, dapat tinatandaan nyo yun bago kayo magpa-class. Para pagka nagbalik, walang problema. Kabisado pa rin. Babalik lang po natin yan dyan dahil dyan yan nakakabit kanina. Yan po ay pinakang tali para hindi siya, yan po pinakang ano niya, yung lock para pag nahila yung kable. Hindi siya basta mahugot kasi naka-clip siya dyan. Yan, okay na po yan. 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 Mapapansin nyo, yan, malambot. Kusang nabalik. Pagka ganyan, higpitan nyo lang po yung sa leg. Ito po yung malaki. Ito, gamit po yung malaking screwdriver ko. Yan. Pag hinigpit yan, hindi na yung babalik. Yan o, tignan mo, hindi na bumalik. Kanina nabalik eh. Yan o, natingala eh. Ngayon, higpitan natin. Yan, tamang higpit. Yan, okay na po yan. Para sure tayo, testerin natin kung yung ating ginawa ay may nabago. Baka may nagbago sa windings. Ito po. Testerin natin po ulit yung pinakang plug niya. Dapat ang resistance po ay okay siya. Naka times 10 po tayo. Pagdikitin muna. Ayan, okay. Against the light po yung camera. Ayan, naka times 10. Pindutin po natin yung ito po nakakabit po sa line 1 lang to ng plug. Tapos pindutin po natin yung number 1. Yung pumalo po. Number 2. Okay po. Number 3. Okay din po. I-off. Okay naman tayo. Okay. Sabihin okay. Pero para malaman kung may ground o wala, ipindot sa number 3. Pindot na sa number 3. Tapos, itong ating tester, naka times 10K. Naka times 10K po. 10K. Huwag sa 10. Kasi hindi makakasukat ng ground yun. Pag grounded siya dun sa pinakang kaha niya. Dun sa kaha. Baka kasi grounded hindi mahawakan. Tapos, pagka naka times 10 na po yan, ikakabit na natin dito sa plug. Yung terminal nakaganyan. Yan, isa lang po dyan. Tapos makikita nyo kung may ground. Papalo po yan pag grounded doon sa kaha. Tingnan po natin ha, nakaswitch sa number 3 po yun. Malino ba? Ay, kung tagahawak ng camera, mahirap talaga. Iliipit ko sa aking kita. Pasensya na po. Walang cameraman. Ayan po. Dapat pumalo po yung grounded. Ibig sabihin, hindi po gumagalaw, hindi po yung grounded. Okay na po. Yan. Walang ground. Ibig sabihin, kahit hawakan yan, hindi makakakuryente yan. Okay. Ayan po. Nakakabit pa rin po yung ating dalawang plug doon sa isang probe. Okay. Walang ground. Okay po yan. Ang gagawin po natin yan, tetestirin na po natin yan sa 220 volts kung siya ay gagana. Tingnan natin po, i-off po muna natin. Isaksak. Yan, nakasaksak na. Tapos ngayon, pagka yan ay switch 1 at gumana, buo na yan. Ayan po, gumana. Switch 1. Switch 1. Switch 2. Okay, diretso siya. Switch 3. Oh, switch 3. Yan, okay. Oh. Diretso. Ayan. I-off natin. I-off natin. Ayan, huminto. Okay, goods na po yan. Lagyan na po natin ang pinakang ilisi. Ibalik na natin dati yung mga parts.